lahat po ng mga kontraktor, siguro isama na rin natin ang mga taga-Department of Public Works and Highway, na involved or may kinalaman sa flood control scam, puro nagsisinungaling o hindi nagsasabi ng totoo. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, ayaw nyo magsalita, lahat naman kayo guilty. Ayan o. Ang ibig sabihin lang nito, kaya tinuturing na guilty o nagsisinungaling, meron talagang ginawa sila na maling paggamit ng pera ng mamamayang Pilipino. O madalit sabi, talagang ninakawan nila si Juan de la Cruz. Sa kabila ng paghihirap ng Pilipino, trilyon ang nawawalang pera na punta lang sa bulsa ng iilang. Kaya talagang hindi lang kasong administratibo, kriminal, dismissal, kulong, bawiin sana ang perang ito na pag-aari ng mga Pilipino dito at sa abroad. At yun naman po ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ng Anti-Money Laundering Council at ng DPWH. Mabawi dahil ipinahold na nga at ongoing pa ang paghahanap doon sa mga bank account na pag-aari ng mga sangkot sa scam na ito. Sana'y magtagumpay ang ating gobyerno. Kung tayo'y inabuso ng matagal na panahon, ng 10 taon o higit pa ng pagnanakaw ng mga opisyal, merong hangganan. At ngayon po ay natigil na yan. At sana po ay mabawi at mapanagot ang lahat. Yan po ang update. Samantala, si Engineer Hernandez, Assistant Engineer ng District Engineer ng DPWH sa region o dyan sa Lawigan ng Bulacan o tama, Central Luzon. Ang siya daw pong uunahin na ihaharap at ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure Investigation Fact-Finding Office of the President. ICI Office of the President. Yan na po ang development. Karagdagang balita, nagkaroon na po ng ocular inspection, personal na nakita na nitong ICI team ang nakakapanlumo na kapalpakan sa project dito sa Quezon City. Itong inuna nila. Nandun si Retired Justice Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo as member, former Secretary Singson ng DPWH as member, at ang advisor, investigador na si Mayor Benji Magalong. Kasama at sinamahan ni Mayor Belmonte. Nakita nila ang mga nakatiwangwang kapalpakan ng mga project. Okay? Yan po. So, matindi. Lumalabas po kasi sa Quezon City pa lang 331 flood control project mula 2022 hanggang 2025. Hindi pa nasilip yung 2026 hanggang 2022. At dito sa 331, meron daw pong, grabing pera ito, 17 billion, 17 billion ang ginastos ng national government sa 331 flood control, pero karamihan dito palpak. Katunayan, pinakahuling ang tayong binaha, pinakahuling binaha ay ang Quezon City noong lang itong nakaraang linggo. Dahil lang sa thunderstorm or walang typhoon, walang habagat, walang bagyo, umulan lang bigla, lubog ang maraming lugar ng Quezon City. Dahil palpak ang flood control. Scam talaga. Nakita na po ng personal ng ICI. Napapailing na lang sila. Bakit ganon? Walang matinong project ang DPWS. Identify ang mga lugar. Quezon City pa lang, 17 billion. Wow! Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao ang pinag-uusapan. So malinaw yung unang sinabi ng Pangulong Marcos. 545.6 billion ang inilaang pondo ng kanyang administrasyon sa loob lang ng 3 taon, 20
2022 hanggang 2025. Halos mahigit na kalahating trilyon in 3 years. Kaya nga doon sa hearing na lumabas, lumabas nga doon ng aabot ng trilyon mula 2016 hanggang ngayong taong ito, 2025. In 9 years, 1 or trillion ang perang nawala sa mamamayang Pilipino. Ganyan silang kagarapal. Antindi. Kaya lahat nga sila ay nagsisinungaling, walang umaamin, nagtutulakan, hugas kamay, deny ng deny, kahit huli na, katulad nung Alcantara, Henry Alcantara, may picture na nga nasa harap niya ang volume ng mga pera, pati yung pagkakahon ng mga pera, pati yung mahabang lamesang punong-puno ng pera, nandun ang kanyang picture, sabi niya wala pa raw alam. Sobrang kapal ng mukha ng mga taong yan. Nandun ka, ikaw ang district engineer, ganong karami ang volume ng pera na madalas nangyayari, wala kang alam kung saan galing at saan pupunta. Puro kalokohan talaga. Kung may parusang bitay, hindi na dapat imbestigahan ng mga ito. Dapat may bitay na kaparusahan talaga. Kaya in aid of legislation, panawagan natin sa mga matitino ng mga senador at congressman, Mr. President, bago ka matapos, payagan mo na magkaroon ng parusang bitay sa graft in corruption dito sa ating bansa. Kasi pag walang bitay, mauulit ito. After siguro 2 years, 3 years na manahimik ang isyong ito, babalik ang kurakot. Kasi kahit anong gawin mong reshuffle, kahit anong mong gawin mo sa mga korap pa rin yan kahit saan mo ilagay. Aabuso. Ang mga kontraktor, gagamit pa rin yan ng koneksyon sa darating na mga panahon. Kasi walang death penalty. Yan ang tamang solusyon. Binabaliwala nila ang anti-graft law, binabaliwala nila ang plunder law kasi alam nilang kulong lang. Pero kung bitay, kaparusahan, ang kamatayan, hindi po yan masama, hindi po yan bawal, basta may batas. Katunayan yan ang gusto ng majority ng Pilipino sa ngayon dahil sa sobrang galit na nila. Pabor na ang mga Pilipino dyan. Ang araw at nakaraang mga panahon, ayaw ng mga Pilipino ng death penalty. Pero ngayon, mag-survey kayo, majority na dyan, papabor. Kasi nga, harap-harapan, binastos, ninakawan, tapos ngayon, puro denial, puro palusot. Kahit huling-huli na palusot pa rin. Adalit sabi, ninakawan na, nanloloko pa ang mga taong ito. Kaya mabigat na kaparusahan ang kailangan. Please like and share sa ating mga video.